Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba, paano kung sa isang kaso, klaro na, based sa mga sinulat nila, na may sala yung kabilang panig. Pero hindi mo kaagad mapatunayan kung magkano ba talaga yung danyos na dapat bayaran. Kailangan pa ba ng isa pang hearing para lang doon? Oo, isang magandang tanong yan. Ito kasi yung pinakapuso ng pag-uusapan natin ngayon, galing sa kaso ng Korte Suprema na Gloria F. Quiroz versus Ramon R. Nalos. Yung GR number 244054 na lumabas April 26, 2023. Titingnan natin yung naging takbo nito mula sa simula hanggang dulo. Okay. Sige, himayin natin. Bale, ang ugat talaga niyan, yung hindi pagsasauli ni Ramon Nalos nung physical possession ng isang property kay Gloria Quiroz. Labag daw yun sa kontrata nila, kaya ayun, nagsampa ng kaso si Quiroz. Okay, so sa Regional Trial Court sa RTC, ano ang nangyari? Si Quiroz, humiling siya nung tinatawag na judgment on the pleadings. Oo. Yung parang mabilis ang desisyon base lang sa mga papeles. Kasi parang inamin na o hindi tinutulan ng maayos ni Nalos yung mga paratang. Tama. Kasi nga daw, hindi na contest effectively yung mga material allegations. At pinagbigyan ito ng RTC. Oo, pinagbigyan. At pinagbayad si Nalos ng danyos. Okay. Pero hindi dyan natapos. Hindi. Kasi umakyat ito sa Court of Appeals sa Okay. CA. At dito nagkaiba na. Anong sabi ng CA? Binaliktad ng CA yung parte ng danyos. Sabi nila, kahit na nagkaroon ng judgment on the pleadings, hindi raw yun sapat na basehan para basta-basta mag-award ng danyos. Talaga? Oo, kailangan pa rin daw ng prueba, ebidensya para mismo sa halaga ng danyos. Kahit na parang umaamin na yung kabila dun sa pleadings? Yun nga yung argumento. Pero sabi ng CA, hiwalay pa rin daw dapat patunayan yung amount. Okay, so dahil dyan, akyat Korte Suprema na. Tama. At nung una, March 11, 2020, ano ang desisyon ng Supreme Court? Kinatigan nila yung CA, di ba? Oo, kinatigan nila ang CA. Sabi ng SC, kailangan talaga ng ebidensya, lalo na para sa moral at exemplary damages. Moral damages, ito yung para sa emotional suffering, tama? Oo, yun nga. At yung exemplary, parang parusa para di na maulit. At sinabi pa nila na kung walang napatunayang moral damages, Wala ring basehan para sa exemplary damages. Magkakonekta daw kasi yun. pero hindi sumuko si Quiroz. Hindi pa. Nag-file siya ng motion for reconsideration. Alam mo yung MR? Oh, MR. Ano ang argumento niya? Ang sabi niya, dahil nga daw sa pag-aamin ni Nalos, implicit daw yon. Kasi hindi nga tinutulan yung judgment on the pleadings, dapat hindi na kailangan ng ebidensya para sa danyos. Pero, nagbigay siya ng alternative. Kung hindi pwede yon, sabi niya, ibalik na lang sa RTC yung kaso. Para saan? Para doon niya patunayan yung danyos, lalo na't may balita pa raw na yung property pinapaupahan na sa iba, so hindi na talaga maibabalik. Okay. So medyo komplikado na. At dito na yung medyo interesting part. April 26, 2023, may bagong resolusyon ng SC. Oo, dito na yung parang twist. Pinagbigyan nila yung MR ni Quiroz, Pero, bahagya lang, hindi completely. paano yon? Anong dinago nila? Bale, binago nila yung launa nilang desisyon, pero inulit din nila yung isang mahalagang punto. Sabi nila, oo, yung mismong pananagutan, yung liability ni Nalos sa paglabag sa kontrata, pwede nang ituring na inamin dahil sa judgment on the pleadings. Okay, malinaw yon. Pero, yung halaga ng danyos, lalo na yung mga unliquidated damages. Ito yung mga danyos na hindi pa fixed yung amount, kailangan pang i-compute. Ay, yung hindi pa eksakto. Oo, yun. Hindi raw kasama yun sa pag-amin. Kailangan pa rin daw patunayan gamit ang ebidensya. Nag-cite pa nga sila ng ibang kaso para ipakita na ito talaga ang patakaran. Teka, para sa nakikinig natin, kung inamin ang may sala base sa pleadings, bakit kailangan pa ng hiwalay na hearing para lang pag-usapan yung amount? Parang, di ba, pampabagal yun? Magandang punto yan. Pero ang paliwanag kasi dyan, nakaugat sa due process. Hindi pwedeng mag-award ang korte ng pera, ng damages, nang walang
konkretong basehan. Kahit inamin na yung mismong pagkakamali, yung pag-quantify, yung pag-alam kung magkano ba talaga ang pinsala, ibang usapan yon. Kailangan ng pruweba. Hindi pwedeng hula-hula lang. Okay, so malinaw. So anong final na nangyari sa kaso? Anong utos ng Korte Suprema? Ang final order, ibalik ang kaso sa RTC. Remand kung tawagin. Pero hindi para ulitin lahat. Hindi. Linawin natin yan. Hindi para litisin ulit kung may kasalanan ba sina Luz. Yung hearing sa RTC ay para lang tumanggap ng ebidensya mula kay Quiroz. Tungkol saan? Tungkol sa eksaktong halaga ng danyos na latamo niya dahil sa ginawa ni Luz. Yun lang. Reception of evidence on the amount of damages. Okay. So, ang dalawang importanteng aral o doktrina dito ay ano? Una, yung tungkol sa judgment on the pleadings at danyos, kahit na i-establish na yung liability, yung halaga ng unliquidated damages, actual, moral, exemplary, etc., kailangan pa ring patunayan. Hindi siya automatic. Okay, noted. Pangalawa, Pangalawa, yung kahalagahan ng ebidensya mismo sa danyos. Hindi pwedeng, sa tingin ko ganito kalaki ang nawala sa akin, kailangan may resibo, may testimonya, may basehan na makikita ng korte. Para fair. malinaw. Talagang critical pala ang pruweba, lalo na pagdating sa pera. Ngayon, para sa iyo na nakikinig, ano kaya ang mas matimbang sa'yo? Yung bilis ba ng hustisya na makukuha sa judgment on the pleadings? O yung kasiguraduhan na bawat sentimo na igagawad na danyos ay may matibay na basehan kahit medyo tumagal pa yung proseso? Oo. Ano kayang mas importante para sa'yo? Interesado kami sa tingin mo. Pwede kang mag-iwan ng komento. At kung nakatulong itong paghimay natin, pa-favorite na rin. At ito pa, huling tanong na pampaisip, kung ang goal ng judgment on the pleadings ay pabilisin nga ang kaso pag malinaw na yung liability, hindi pa parang medyo nawawala yung point na yon kung magkakaroon pa rin ng hiwalay na hearing para lang sa danyos? Parang nababawasan yung pagiging mabilis niya? Ano sa tingin mo ang tamang balanse dito? Magandang tanong yan na pag-isipan para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating pagsusuri sa mga ganitong usapin. Alam mo na. Mag-subscribe! Tama, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli nating paghimay.